Magandang araw po sa lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang the self from various perspectives. So, I am Teacher K. So, ang objectives or layunin ng aralin ito na mas maunawaan natin kung sino tayo bilang isang tao. Kung paano tayo nag-iisip, kumikilos at humuhubog ng ating pagkatao. So, why do we study the self? So, hindi ko nababasahin ito ha. Magbibigay na lang ako ng example. So, pinag-aaralan natin ang self upang mas maintindihan ang ating pagkatao, mga values, and decisions in life. So, kapag alam mo kung ano ang strengths at weaknesses mo, mas madali kang makapili ng kurso o trabaho na babagay sa'yo. So, next, know thyself, Greek philosophy. So, sabi dito, alam mong madaling uminit ang ulo mo, kaya pinipili mong manahimik muna para maiwasan ang away. So, practicing self-control. Next, Socrates, the examine life. Socrates said that a life without self-reflection is meaningless. So, halimbawa, pagkatapos ng isang pagkakamali, iniisip mo kung ano ang mali at kung paano ka mag-i-improve sa susunod. So next, Plato, the three parts of the self. So halimbawa, kapag gusto mo bumili ng gusto mo, kahit wala kang pera, gumagana ang iba't ibang bahagi ng sarili mo. So, I will discuss the appetitive and spirited self. So, sa appetitive, wants pleasure. So, halimbawa, gusto mo maglaro, pero pinipilit mong tapusin ang school requirements dahil ayaw mong bumagsak. So, ang appetitive, yun yung gusto mong maglaro. At yung spirited part, ito yung pinipilit mong tapusin ang school requirements dahil ayaw mong bumagsak. So, naintindihan ba kung ano pagkakaiba ng dalawa? Next, reason or news, the decision maker. So, halimbawa ko, kahit gusto mong gumastos, iniisip mo muna kung kailangan mo ba talaga o mas mahalaga ang ipon. Next, Saint Augustine, the religious self. So, halimbawa, kapag may problema ka, humihingi ka ng gabay sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Next, Descartes, I think, therefore I am. So, halimbawa, kapag nag-iisip ka tungkol sa mga desisyon mo sa buhay, pinapakita nito na ikaw ay may kamalayan sa sarili mo. Next, John Locke, experience shapes the self. Ang mga karanasan mo sa pamilya at paaralan ang humubog kung paano ka makitungo sa ibang tao. Shaped by you, ha? So next, kay David, the changing self. So halimbawa is, iba ang ugali mo noong bata ka kumpara ngayon dahil nagbago ka na sa paglipas ng panahon. Next, kay Immanuel Kant, unity of the self. So halimbawa, ginagamit mo yung karanasan mo at pag-iisip para gumawa ng mas matalinong desisyon. Next, kay Freud, the complex self. So halimbawa, may gusto kang gawin pero pinipigilan ka ng konsensya mo. Next, ito yung tatlong parts na kay Freud. So yung id, gusto mong mangopnya.
So, yung super ego, alam mong mali ito. At yung ego, kaya pinili mong mag-aral na lang. Naintindihan nyo ba yung example ko? Kay Gilbert Ryle, you are what you do. Privilege actions show who we really are. So, halimbawa, kung palagi kang tumutulong sa iba, ipinapakita nito na ikaw ay isang mabuting tao. Next, Churchland. The brain explains the self. So, halimbawa, ang emosyon at kilos natin ay konektado sa kung gumagana ang ating utak. Kung paano gumagana ang ating utak. Next, kay Merleau-Ponty. Halimbawa ko dito, ang mga karanasan mo sa araw-araw ay nakakaapekto sa kung paano mo tinitignan ang sarili mo. So next, conclusion. Who am I? The self has many perspectives and continues to develop. So, habang tumatanda ka at mas maraming karanasan, mas nakikilala mo ang tunay mong sarili. Tama ba? So, sa lahat ng pilosopo, sino ang pinaka-relate ka? Bakit? So, sa kabuuan, ang pag-aaral ng self ay mahalaga upang mas maintindihan natin ang ating pagkatao at direksyon sa buhay. Iba't iba man ang pananaw ng mga pilosopo, iisa ang layunin nito. Tulungan tayong mas makilala ang ating sarili. Thank you for your listening at sana marami kayong natutunan sa ating talakayan. Thank you everyone!